2C arcade, di ba? Tina. Ano, scared ka? Porky! Hi. Okay. Hi. First slide. My wheels play plane. No? My wheels play plane. Take tape around the waist and push M to buckle. Pull tape to tighten. Kaya na ba? Kaya na? To release air. Let automatically release. That is amazing. Si Porky wala din.
You survived! Go, third. Yeah, kaya mo yan. Oh, let's go. Very good. Water. Soap. No, water muna ulit, third eh. Tanggal mo muna yung bubbles. Very good. Water. Ayan. Water. Soap. Water. Yobo. Oh, ito pa isa. Oh. Haha. Lagot kayo ngayon. Oh. Hold the handrail nga daw kasi. You hold. For Kito. Ah. Kuya Moy, kamusta pausas mo? Oh. We're gonna ride the train. Let's ride the train, 30. Go inside. Let's go. You can sit down. Oh, walang COVID kasi walang tao, baby. Oh? Talaga? Bagay ka dito na. Dito, dito. Go, go. Ay, check. What's that? Turtle. Here, Mommy. Picture parking natin. Mommy, Mommy. You go, Mommy, and die. Thank you, anak. Welcome. Nasaan yung saging dito? Meron na saging. So, sumunod matigas. Nakainin pa ni Porto doon. And that's it for our Hong Kong travel vlog day 1. Actually, half lang yon kasi minabuti kong i-stop na muna hanggang doon sa airport yung vlog na to. Why? Because I want to give a highlight doon sa topic na pag-offload. So, para po sa mga hindi nakakaalam or bago sa channel ko na to, I am your Mars Pauline and I do have 4 kids and we travel a lot with my husband and my mom. So, this is the first international travel na ginawa namin
after the horror stories ng pag-offload sa airport. So, medyo, aaminin ko, kinabahan ako nung papunta na kami kasi kumpleto kami eh. So, alam mo yun, parang lagi kang may naririnig na, kapag kumpleto kayong pamilya, mas malaki yung chance na ma-deny kayo and everything. So, masaya naman kaming nakarating ng Hong Kong, as you can see sa vlog. Hinighlight ko dito yung mula pagpasok namin sa Clark International Airport na, mind you, dito kami laging nagte-travel kasi mas malapit sa Bulacan at saka mas konti yung tao. Based on our experience, mas konti yung tao. Kumbaga less hassle siya compare sa NAIA. So, ang flight namin was early morning, like 4 AM ata. Minabuti namin na ganon ang flight every time na umaalis kami kasi nako-consume namin yung buong araw. So, kunwari, umalis kami dito ng 4 AM, dadating kami ng Hong Kong na lagay mo na, kunwari lang 7 AM. At least from 7 AM hanggang gabi, ma-enjoy pa rin namin yung day 1 namin. So, that's it for the Clark International Airport. Kaya nakita nyo, ang tagal namin tumambay, diba? Tsaka yun nga, kasi kabado ako, what if ma-offload kami? So, and fortunately, hindi kami na-offload. At ito yung mga tips kung bakit sa tingin ko, hindi kami na-offload. Simulan na natin. Bago ko nga pala sabihin yung tip number 1, sinasabi ko na lang din na hindi ako immigration officer or I'm not a flight attendant or hindi ako piloto. So, sinasabi ko lang to purely based on our experience. And I do have a mommy friend who is an immigration officer. So, napagkwentuhan namin over, a cup of coffee kung ano ba yung mga nagiging rason. And actually, legit naman talaga yung mga sinabi niya. So, yun. Ulitin ko lang, hindi po ako IO, okay? Huwag niyo akong awayin kung may mali akong sinabi. Again, based ito lang sa experience namin. So, ito na talaga. Number 1. Number 1 is make sure na hindi kayo nagsisinungaling kapag tinanong kayo ng IO. So, for example, may trabaho ka ba? Kailan ang uwi nyo? Sino-sino ang kasama mo? Saan ang hotel nyo? Yan yung mga common questions na minsan natataranta tayo. Hindi ko alam kung bakit tayo natataranta. Pero, yun yung common questions and just answer it purely, alam mo yun, yung pinaka-honest na magagawa. Pinaka-honest, but pwede bang hindi pinaka-honest? So, yun, isang tanong, isang sagot. Hindi mo kailangang i-elaborate yung isasagot mo. For example, kailan ang uwi nyo? Sabihin mo sa Friday. Which is sa Friday naman talaga. Hindi mo na kailangan mag-explain na sa Friday ako uuwi kasi may trabaho pa ako ng ganito, ganyan. You don't need to do that. One question, one answer lang tayo. That's for my number 1 tip. Number 2 tip. Kumpletuhin nyo naman yung requirements nyo. So, kunwari, yung mga plane tickets nyo, syempre yung passport, dala nyo. Ako, I do have this habit of bringing my kids' birth certificate. Bakit? Kasi there are times na umaalis kami, nag-abroad ako, kasama yung mga anak ko, hindi kasama yung husband ko. So, para sure na laging nakakabit yung files, yung marriage cert, birth cert ng mga bata, lagi na yung nakalagay sa isang travel pouch. So, but other than that, yun lang naman yung kailangan mo. Passport, ticket, kung meron kayong printed nung, di ba nag-aagoda tayo sa mga hotel, yung mga resibo, to prove lang na doon talaga kayo in case lang nahihingin. So, you don't need to bring diploma, your TOR, you don't need to bring that. Kasi, di ba kumalat sa internet before yung hiningan daw ng IO yung pasahero ng diploma. Which is, hindi naman talaga niya hinihingi, nagjo-joke lang siya. Kasi, ang nangyari doon, di ba? Kumari na lang, narinig ko lang to. Ang nangyari kasi doon is may hininging files. So, meron kasi mga tao na sa sobrang nervyos nila, aminado ko dito, yung mami ko ganito. Dala niya isang folder, isang personal folder, nandun lahat ng papers niya. So, we cannot blame kasi meron talaga mga taong ganon. May mga type A personality tayong tinatawag na lagi silang handa. So, kasi ang dating po sa IO or ang dating, ikaw ba, di ba, maghihinala ka, bakit dala mo lahat? Mag-apply ka ba ng trabaho doon? That is the question. So,
magdala kayo ng forms ng mga kailangan na papeles, but yung enough lang. Huwag tayong OA, okay? Huwag nating dalhin yung buong bahay natin. Huwag nyong dalhin lahat, pati titulo ng lupa, huwag nyong dalhin. Hindi nyo kailangan dalhin yan. Kasi, ano bang purpose nyo? Magpabakasyon lang naman kayo, diba? So, this is my number 2 tip. Dalhin ang dapat lang na dalhin na papers. Number 3, dress accordingly. So, meron kasing mga tao na makikita mo, sinasabi nila na magbabakasyon lang sila pero naka-necktie and all, ganyan. Hindi naman dapat, 'di ba? Kasi kung magbabakasyon ka, ang damit mo lang talaga ay pantalon, t-shirt, jacket, gano'n lang. So, kung naka-necktie ka at naka-suit ka, tapos hindi naman for business yung ipupunta mo dun sa lugar, bakit ka nakaganyan? So, there is a chance na ma-offload ka kasi kahina-hinala yung pinagagagawa mo. So, that's my tip number 3, dress accordingly. Number 4, actually bonus na to kasi hindi ko naman kailangan sabihin, pero paalala ko na lang din, wag na nating ipagpilitan yung mga malalaking bote na hindi naman dapat sa hand carry, yung mga 100 ml, yung mga lighter, yung mga nail cutter, wag mo nang dalhin. Or, diba, wag na po. Kung kailangan nyo talagang dalhin, wag na lang. Luno sinabi ko. Pero, diba, yung mga pinagbabawal, mga kontrabando, wag nyo na pong dalhin para hindi kayo ma-offload. Tapos magagalit kayo, ba't ako na-offload? So, yan lang yung mga tips na masasabi ko. Kasi yun lang naman talaga yung pinapractice namin every time that we go. And the usual question that I get, kailan ako uuwi? Sino yung kasama ko? Yun lang. Yung dalawang tanong na yun. Last time na nag-Hong Kong kami, ang nadagdag dun sa tanong is government employee daw ba ako? Which is, ang sagot ko, hindi. Kasi hindi naman talaga ako government employee. So, yun lang naman. Huwag kayong kabahan kasi hindi naman kayo i-offload ng basta-basta lang. Kapag kahina-hinala kayo, iimbestigahan muna kayo bago kayo i-declare na offloaded. So, alam nyo yun, wag nating gawing komplikado yung pag-abroad or pag-alis ng bansa kasi hindi naman dapat. It should be very relaxing and all. So, yun yung aming experience. I do hope nakatulong and I do hope nagustuhan nyo itong mini vlog na to na pinahaba ng aking daldal. And yun, tip din nga pala sa mga katulad ko na magdadala ng baby, make sure lang na meron kayong snacks ng baby nyo kapag may paglilipad na. Kung nagbe-breastfeed kayo, mag-breastfeed kayo kapag magte-take off na, tsaka magla-landing. Tapos, baunin nyo yung favorite snack nila for us, si Mamam. Actually, alam mo yun, parang hindi naramdaman ni Fort yung pagsakay namin sa airplane kasi nga, busy siyang kumain. So, that's my tip naman para sa may mga dalang baby. And, yun lang. If you do have questions about, airport, airplanes, travels, ganyan, comment down below. I will try my best to answer it on the next vlog. So, yun lang. Thank you so much for watching. I do hope nag-enjoy kayo. Nakatulong itong vlog na to. And please do hit that notification bell para ma-notify kayo sa susunod na upload ko. Kasi ang ganda ng susunod kong vlog. I will be touring you to this Disneyland Hotel, Disneyland Park, and yeah, that's it. Thank you so much. Bye!